Kagaya ni Toby Tiangco. Sinisira po para mawalan ng tiwala ang mamamayang Pilipino kay Ramil Madriaga. Pakinggan nyo ho itong si Toby Tiangco, mga bossing. DDS na DDS ang datingan is na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos. Dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot Ulit, atras ko. Isa pa, yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala Madriaga, namang ebidensya, di ba? Di ba kung walang ebidensya na ano. ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Di ba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara. Alam nila yun. Takot kay VP Sara. Siguro kung ipapapatay. No? Pero yung takot kasi mananalo, parang wala. Parang hindi na masyadong malakas ho yun, mga kababayan. Pero yung madaming galit, kasi ayaw nga magpaliwanag. At pilit po yung pag-iwas ng ating Vice Presidente sa mga pagpapaliwanag. Sabi ni Mark Estacador, kala ko malakas. Then now, madaming ayaw. Correct. Na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and para yung 32 million na yan, nasaan na yan? Kasama pa din ho tayo dyan sa 32 million, mga kababayan. Kaya lang, iba na po yung pananaw natin. At iba na po yung sinusuportahan natin. Matagal na tayong kumalas dyan, di ba, Ma'am Neng Gigi, Dukha at Tommy ng Cereza Force? Paulit-ulit nilang sinasabi, 32 million kami, 32 million kami. Nasaan na yung bilang? Bakit po, pati po yung pirma ng dating Pangulong Duterte, hindi man lang ho umabot kahit man lang 1 milyon, mga bossing. Kaka 32 million nila, ayan, ubus sila. Napapahiya lang ho sila. Di ba, I am Batman? Puro kayo late they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio. No? Naniniwala sila, it's an impeachable offense. I respect that. Maraming Pilipino naniniwala na impeachable offense. Isa-isahin huli natin. Confidential funds na nakita, pati ang NBI nakita. Naiisa talaga yung mga sulat, mga pangalan, pati pirma doon sa ginamit ng mga resibo. Bribery doon daw po sa Department of Education. Pangatlo, pagbabanta sa buhay ng Pangulo asawa at pinsan ng Pangulo. Pang-apat, etong paggamit daw po eto daw pong paggamit ng pondo galing sa mga tsekwa daw doon sa kanyang kampanya. Rinerespeto ko yung grupo ng Makabayan, rinerespeto ko yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo, di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yun. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon hindi pa sila nananagot. Ano pananagutan? Wala lang. Mananagot kasi ang tingin ko, ang gusto niya sabihin dito, kasi paghihiganti po, mga boss chief amo, sir. Nakita mo mga DDS, paulit-ulit to, mga sinasabi nila, naku, yari ka, naku, lagot ka kapag kasi Sara na. Hindi pa ho nakakaupo, pero ano na ang mga sinasabi nila? Puro pagbabanta na. Ang nakikita ko ho, mga kababayan, kapag ka sila na po ang pumalit at sila na po ang nakaupo, malamang sa alamang, puro paghihiganti lang po ang gagawin nila. Yung trabaho bilang presidente, trabaho sa mamamayang Pilipino, baka sa huli na lang yon. No? Mas mauuna po yung mga paghihigante, mas mauuna po
yung mga pag-resback doon sa mga kumukontra sa kanila. Yan yung gusto yatang sabihin nito pong si Toby Tiangco mga kababayan. Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines? O yung 18 Marines, Utang ina, wag mo sabihing naniniwala ka doon, congressman ka, tapos pinapaniwalaan mo yon. Puta, masasabi kong ang kitid ng utak mo, ang liit ng utak mo kung pinapaniwalaan mo yung pabudol style ng 18 Marines. Ano? di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Kasi, hindi, Brad, kasi naman, doon pa lang sa mga press con nila, wala nang kwenta. Tsaka ang gusto nung kampo ng 18 Marines o 18 Marites, mga kababayan, sila ang masusunod. Di ba? Sa NBI, gusto sila masunod. Kung paano sila magsalaysay. Ayaw pumayag na tagi-tagisa sila. Isa-isa lang tatanungin. Bakit? Kasi mga natatakot na alam nila mag-iiba-iba yung kanilang mga sasabihin Kaya sa Congress, aksaya lang. Ano nga sabi ni Senador Ping Lacson? Kung sakali na ipapatawag niya yung 18 Marites, ang sabi niya lang naman ay ayokong magkulong lang 18. Kasi sa mga press conference pa lang, alam na natin na nang dedenggoy lang yung 18 Marites. At ako ay naniniwala kay dating Senador Trillanes na di kalaunan, dadating ang mga panahon o araw, magsasabi yan, ay napilit lang po kami. Ay kinulang lang po kasi ng pondo ng Ay, may mga babaliktad dyan. Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines. Ikaw ho ba, mga kababayan? Pag nakita mo na puro katarantaduhan lang yung mga pinagsasasabi doon sa mga press con nila, iimbitahin mo pa? Siyempre hindi na ho, mga bossing. Di ba, alam mo, masasayang lang ang oras. Sabi ni Merly Belen, ayan na, nahuli na si Saldico. Sabi naman ng mga DDS, hindi daw totoo. Fake news daw po. Sabi ng mga DDS, fake news daw po si Presidente Marcos sa pagkakahuli kay Saldico. Gago yung mga DDS na lahat na lang ho, mga kababayan, papaniwalaan nila. Basta po inuuto sila, maniniwala agad yung mga yan. Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi na pinapatawag? Di ba? Kasi wala sa umpisa pa nga lang Mga hearing, yung mga press con pa lang, puro kakupalan na yung pinagmamalakin yung 18 Marines. O tapos aksayahin lang ang oras ng Kongreso at Senado. Tapos sino ang haharap? Si Baligod lang. Di ba kung mapapansin natin, yung 18 Marites, mga kababayan, nakaupo lang naman, nakatanga lang naman po sa likod Habang si Baligod lang po ang salita ng salita. Mga bossing. Tapos ang dami pang inconsistent Ikaw ba papatulan mo yung mga ganon? Delima, binigyan ng pera, binigyan ng mali-maleta, no? Bibigyan mong pera yan, hindi naman nakaupo yan, wala namang kapangyarihan yan. Ano mapapala natin dyan? Bakit mo bibigyan ng pera yan? Na-realize na mamamayang Pilipino, oo nga naman parang nakakulong pa si Delima noong mga panahon na yun. Ba't mo bibigyan ng pera? Ano maitutulong sa iyo niyan? Biglang bawi. Yung abogado ng 18 Marines o 18 Marites na oversight lang daw si Delima. Tapos yung isa pa nagsalita, paper bag lang daw ho. Tapos biglang naging expandable folder. Sa susunod ampaw na lang mga kababayan. Sa susunod po, white envelope na lang po yan. Ikaw ba, bibigyan mo o pagtutuunan mo ng pansin yung mga ganon? Siyempre hindi ho, mga kababayan. Di ba pag sumipot si Sara sa Congress, maniwala ako, sabi ni Merly Belen, wala ho yun. Imposible ho yun, mga kababayan. At alam ko, merong mga totoo doon.
Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, ay pag ano na, sa tamang panahon. Ang ina nyo. Okay. Tingnan tong mga to, ano? Gustong-gustong matanggal si Presidente, gustong-gustong matanggal sila Martin Romualdez kapag kahiningan mo ng kanila kung ano man yung mga impormasyon na makapagtatanggal sa Presidente o kay Martin Romualdez, biglang ambanat sa tamang panahon. Abay, gago yata kayo eh. Ang gugulo ninyo eh. Kung ako, alam ko yung impormasyon na yon, mga kababayan, na makatanggal kay Pangulong Bongbong Marcos, na makakapagsibak o makakapagdiin kay Martin Romualdez, alam niyo po, isisiwalat ko kagad. Di ba? Kasi ikaw at ilang taon na gusto nilang masibak, matanggal, makulong si Martin Romualdez at ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero kapag ka-ebidensyahan na po ang hinahanap, sasagutin ka sa tamang panahon. Abay, gago yata kayo. Ang gulo ninyo. Kapag kahawak mo na ebidensya, pagkahawak mo na lahat, at tingin mo, eto na yung magpipin down doon sa mga ayaw mong tao, labas agad yan, lantad agad yan. Bakit biglang sasabihin ninyo sa tamang panahon? Parehas na parehas lang po yan, mga kababayan, nung pulburon video. No, gigil na sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Gigil na sila. Gusto nilang mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Ilabas na yung video, biglang sasabihin, ay sa tamang panahon. 2 years? O ano ho ngayon nangyari nung nilabas yung video na yon? Wala, mga kababayan. Nanggago lang ho. Diba? Miski ho sila, hiyang-hiya na pag-usapan yung mga pulburon video na yon.